أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, mga Muslim at mga hindi Muslim, ang aking lilinawin sa araw na ito ay patungkol ito sa tinatawag na tauhid. Ang tauhid ay Arabic. Kaya ang mga kapatid natin na mga hindi Muslim, hindi nila nauunawaan ito. So upang ating maunawaan ito ay atin ipapaliwanag. Ang tauhid o ang kaisahan ng Diyos. Bakit kinakailangan pag-aralan at malaman ang kaisahan ng Panginoong Diyos o tauhid? Mga kapatid, napakahalaga na malaman ng isang tao ang tauhid dahil ito ay ang pagsamba niya sa nag-iisang Diyos lamang. Kaya nga sa Islam, wala ang tinatawag na Trinity. Dahil iyan ay hindi tinuro ng mga propeta. Walang propeta ang nagturo ng Trinity. Kaya ang mga Muslim, hindi tinuturo ito at walang aral ang Trinity. Maging sa pagtawag sa Diyos, kapag tinatawag ng mga Muslim ang kailang Diyos, tinatawag ito sa kanyang pangalan, ang Allah, sapagkat ito ang kanyang pangalan. At ito ay pinakilala niya sa pamamagitan ng kanyang revelasyon. Ang sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salah li dikri. Na sa ating wika, sa pagkakasalin sa ating wika, katotohanan sabi niya, ako si Allah, at wala ka ng ibang Diyos liban sa akin, kaya't ikaw ay mag-alay ng sala bilang pag-aalala sa akin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na kapag nagsasagawa ka ng sala, dapat isa lamang ang iyong sasambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapapansin mo sa mga Muslim, ano man ang wika ang kailangang gamitin, saan lupalop man sila ng mundo nagmula, kapag sila ay Muslim, tatawagin lamang nila ang kailang Diyos na si Allah. Sapagkat ito ang kanyang pangalan na hindi natin maririnig sa anumang lugar, pangalan ng tao. Wala tayong marinig na pangalan, kundi maliban ito, exclusive lamang ito para sa kanya. Bakit kinakailangan na pag-aralan natin ito? Dahil ang tauhid ang siyang pinakamahalagang pundasyon ng Islam. Ito ang unang kaalaman na dapat matutunan ng bawat Muslim. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong dahilan. Dahil sa tauhid, nilikha niya ang jin at ang mga tao o mga engkanto. Tinatawag ito nga jin, yung mga engkanto. Isinugo niya ang lahat ng mga propeta at sugo na sila'y lahat ay umabot ng 124,000 prophet and messenger. Isa lamang ang kanilang dadadalang aral, ang aral patungkol sa pagsamba o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o tauhid. Ipinahayag niya ang mga banal na kasulatan bukod sa Quran. Nagpadala siya ng mga kasulatan tulad halimbawa ng suhop kay Propeta Abraham na tinatawag na Scroll of Abraham o Kalatas.
Ipinadala niya kay Moses ang tinatawag na Torah o Taurat. At doon nakapaloob ang 10 utos. Ipinadala kay David at tinatawag na Sabur o Salmo ni David. At ipinadala niya kay Jesus o Isa ang tinatawag na Injil o Ebanghelyo ni Jesus. At ipinadala niya kay Propeta Muhammad SAW ang tinatawag na Quran, ang huling kapahayagan na ipinadala ng Diyos na hindi kailanman nabago at napalitan. Subalit ang mga naunang kasulatan ay nagkandawala at ginawa ng mga kalaban ng mga propeta ay kanilang pinalitan at binago. At ang ipinakita sa atin na mga kasulatan ng Biblia ang ipinakilala sa atin na salita ng Diyos. Nakakalungkot. Ito ang dahilan ng pagiging batayan ng pagtanggap ng lahat ng ating mga pagsamba, sapagkat kapag halimbawa ang ating pagsamba ay hindi dumaan sa tinatawag na kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o tauhid, hindi tatanggapin ang ating pagsamba bagkus nagkasala pa tayo. Kaya bago tayo sumamba, kilalanin muna natin ang ating sinasamba kung sino. Kung ilan ba ang ating Diyos talaga. Dahil kung tunay na nag-isang ating Diyos, dapat sambahin natin siya ng ayon sa kanyang kagustuhan at hindi yung ating gusto. Dahil dito nahahati ang mga tao sa mga manampalataya o mga Muslim at mga tumatanggi o di-Muslim. Nahahati ang mundo nang dahil sa tauhid na ito, hindi nila alam. Subalit ang mga Muslim, alam nila ang tauhid sapagkat ito ang unang pundasyon o unang pundasyon ng kanilang pananampalataya, ang tauhid. Ito yung ulo ng kanilang pananampalataya. Sapagkat ang Islam ay mayroong 5 haligi. Una ang tinatawag na shahadatain o ang tauhid, pangalawa ang sala, pangatlo ang zakat, pang-apat ang sum or fasting, pang-5 ang hajj. Kaya kinakailangan ang iyong pagsamba ay tama at ang iyong sinasamba ay tama rin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na ating matatagpuan sa Surah Ar-Dariyat sa Kapitulo 51 sa talatang 56. Ang sabi niya, wa makalaktal janna wal insa illa liya'budun. Na ibig sabihin, hindi ko nilikha ang mga jinn at ang mga tao maliban upang sambahin nila ako. Ito ang purpose natin mga kapatid, mga kababayan na mga hindi Muslim. Itong ating purpose kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya at hindi upang magpakaligaya, magpayaman at maging sikat lamang. Hindi yun ang ating purpose. Ang mission natin ay sambahin lamang natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narito ang isang paliwanag. Ang salitang sambahin ako ay nangungulugan iukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng uri ng pagsamba. Tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, paghingi ng tulong, panalangin o tinatawag sa Arabic na dua, pagkatay ng nagpag-aalay, kapag papatay ng halimbawa, kakatay ka ng hayop upang ikainin mo, ay kinakailangan o ay patungkulan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang iyong mga panata, ang iyong pag-asa, takot at pagmamahal ng walang iaakibat na sinuman sa Kanya. Ibig sabihin, hindi mo pagtatambalan. Kahit gaano karami ang mabubuting gawa ng isang tao, kung wala siyang tamang tauhid o kung siya ay gumagawa ng shirk o pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tatanggapin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga gawa. Nagsayang lamang siya. Kaya kinakailangan kapatid, tiyakin mo na ang iyong pagsamba ay tanging kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Kaya ang unang tinuturo ng lahat ng mga propeta nung kanilang kapanahunan ay ang tinatawag na tauhid. Ang propeta Muhammad SAW, sila Noah,
Propeta Hud o David, Propeta Saleh, Propeta Shuaib, at maging ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, sambahin ninyo si Allah, wala kayong ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Ito yung itinuro nila sa kanilang nasasakupan kung saan sila'y panahon ipinadala dito sa lupa. Ito ang unang panawagan ng lahat ng propeta. Hindi sila nanawagan, maniwala ka lamang kay Jesus, ay ligtas ka na. Hindi yun. Bagkus, itinuro nila na sambahin lamang si Allah at huwag kang magtatambal. Huwag mong pagtatambalan. Huwag kang manalangin kay Maria. Huwag kang manalangin kay Jesus. Huwag kang manalangin kay Nazareno. Huwag kang manalangin kay San Antonio, San Agustin, San Nicolas, San Marcelino, at kung kani-kanino. Sapagkat sila ay mga nilikha lamang ng Diyos at tayo dapat ay sa Diyos lamang manalangin at sumamba upang ang ating panalangin ay matanggap at makarating sa Kanya. Mayroon dito isang kwento na aking ibabahagi. May isang lalaki nagtayo ng napakagandang bahay. Maganda ang pintura, matibay ang bubong, at mamahalin ang lahat ng kagamitan. Ngunit nakalimutan niyang gumawa ng matibay na pundasyon. Sapagkat kapatid, napakahalaga ng pundasyon. Nang dumating ang malakas na ulan at hangin, bumagsak ang bubong ng bahay o ang buong bahay. Ganito rin ang isang tao na maraming mabubuting gawa, ngunit walang tauhid. Maaari siya ay magbigay o mapagbigay at matulungin at mabait, ngunit kung hindi niya sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala, nang nag-iisa o nagtambal siya sa Kanya, mawawala ng halaga ang kanyang mga gawa sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, ang taong may matatag na tauhid ay tulad ng bahay na itinayo sa matibay na bato. Kahit dumaan ang maraming pagsubok, mananatili itong matatag. Ganito rin ang pananampalataya ng taong kumakapit sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang makukuha nating aral dito? Ang tauhid ang susi ng paraiso, mga kapatid. Yan ang iyong daladalang susi. At ang unang obligasyon dapat na malaman at isabuhay ng bawat Muslim. Kaya bago natin pag-aralan ang ibang bahagi ng Islam, dapat muna nating maunawaan at maisabuhay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng ating pananampalataya at pagsamba. Yan ang kailangan mong tandaan, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga bagong Muslim na kulang pa sa kaalaman. Bago mo aralin ang ibang bagay, aralin mo ang tauhid. Dahil kapag wala kang tauhid, ang iyong sala ay sira. Kahit kumplito ang sala mo, kahit ang iyong intensyon ay mabuti, kung wala ang tauhid, kapatid, nagsayang ka lamang, tulad halimbawa ng bahay na ang pundasyon mo ay mahina, kaunting hangin lamang at ulan ay babagsak ang iyong pananampalataya. Subalit kung matatag ang iyong pananampalataya, nasa tamang tauhid ka, alhamdulillah. Doon mo malalaman, doon mo mararamdaman ang sarap ng pagiging Muslim. Tandaan natin, kapatid, ang pagiging Muslim ay wala ito sa lahi. Wala rin ito sa kanyang wika o kung saan lugar siya nagmula. Ang pagiging Muslim ay hindi namamana. Hindi namamana, nakahalintulad ng dati nating pananampalatayang Kristyanismo na tayo ay minalalamang natin yan. At tayo ay pinayakap ng sapilitan
nang hindi mo muna tayo tinanong kung gusto natin yan. Subalit ngayon, kung halimbawa mayroon ka ng isip at tatanungin ka kung gusto mo maging Kristiyano o anuman ang iyong panampalataya na kinagumulatan, tatanggi ka. Bakit? Sapagkat sa aral ng Islam, ang lahat ng nilikha na tao, lahat ng isinilang ng magulang niya, sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, siya ay nasasakop na sa Islam at siya ay namumuhay bilang Muslim. Kaya sa aral, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, doon lamang ang isang tao o bata magkakaroon ng pagkakasala kapag siya ay nasa tamang gulang na. Pero hanggat hindi pa siya dumarating sa tamang gulang, hindi pa niya pananagutan ang kanyang kasalanan sapagkat siya mananatili pang Muslim. Ang kanyang kasalanan ay palatawarin siya sapagkat hindi pa niya alam. Ganon, kapatid, ang aral ng Islam. Kaya bilang bagong Muslim na nagsusumikap na maging matatag sa kanyang pananampalataya, aralin mo ng maigi ang tauhid at huwag mong pabayaan ang iyong sala sapagkat yan ang iyong sandata sa angkaman na paroon. Naway naging malinaw sa atin ang lahat at gawin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kabilang sa mga tunay na mananatili sa tauhid hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Manalangin tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo pagkalooban tayo ng kasaganaan, kayamanan, kalusugan, at mga bagay-bagay na ating kakailanganin sa mundo na ito. At higit sa lahat, ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamataas na antas ng paraiso. At iligtas tayo sa kaparusahan sa impyernong apoy at ganoon din sa kaparusahan sa libingan at pangalagaan tayo laban sa kasamaan ni Satanas at ni Dajjal. At hiningin din natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na panatilihin tayong nag-aalay ng ating sala habang tayo nabubuhay. At pagkalooban tayo ng buhay na mahabang buhay kung ito'y makakatulong sa atin. Ngunit kung hindi naman ito makakatulong, siya ala nakakaalam ng lahat. At buksan nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kamag-anak, mga kapatid, mga anak, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala na mga hindi pa Muslim. Buksan sila sa Islam upang kadalang makilala at malaman nila ang tauhid at masamba nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa lamang at walang pagtatambal. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.